Ito ang Xiaomi CB3 na naka MediaTek Dimensity 8200. Alam naman natin na powerful talaga yung chipset na to, pero papalag kaya to sa mga games na i-test natin dito sa phone na to? At masasabi ko sa inyo ngayon na maganda talaga yung camera nito. Sa katunayan nga, may inanda ako sa inyo na pagkain gamit ang camera ng Xiaomi CB3. Alam ko, paborito nyo yung mga seafoods, kaya naganda ako ng sardinella salted dried fish with guava leaves, o sa Tagalog, tuyo at sardinas na may kasamang dahon ng bayabas. Sana nagustuhan nyo yan. Well, anyway, ito, pakinggan nyo to. Meron din akong i-unbox sa inyo na isang malupit na phone. Ito yung Redmi Note 12T Pro. Ang processor nito, pareho lang din, Dimensity 8200. Ang kagandahan dito, naka 144Hz na refresh rate na siya. Tapos yung battery is mataas din, nasa 5,000 mAh capacity ng battery. At ang presyo, nasa 12,000 lang. So, sulit na sulit talaga. Abangan nyo to, mag-test tayo napakaraming games dito sa phone na to. At alam ko na kasing lakas din to ng Poco X4 GT o mas malakas pa. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing tips and tricks at katarantaduhan sa channel na to. At para hindi nyo ma-miss yung unbox natin na Redmi Note 12T Pro. So subscribe, hit mo yung bell icon. So yun lang. So ngayon, balik tayo dito sa Xiaomi CB3. Pag-usapan natin agad yung performance ng phone na to. Nakakuha tayo ng Antutu score na almost 900,000 na. So to be exact, nasa 8,995 at malakas-lakas na yan para sa phone na to. At para may idea naman kayo kung kumusta naman yung thermals nito, gumamit tayo ng throttling test dito. Yan yung nakuha natin. Medyo may pagka-green siya tapos nagalo yung konting yellow. Pero ang kagandahan dito, hindi siya talaga namula. At masasabi ko na goods yung thermals nito kahit papano. Pero ibang usapan na yan sa actual gaming syempre. At para may idea din kayo dun sa Redmi Note 12T Pro, diba? Pareho sila kasi ng chipset pero magkaiba sila ng thermals. So baka mas malamig yon kumpara dito at baka mas mataas yung makuha nating average na performance pagdating sa throttling test. So abangan nyo talaga yon. At para magkaroon lang tayo ng konting idea para dito sa MediaTek Dimensity 8200. So mag-test tayo ng games ngayon sa Xiaomi CB3. Syempre unahin natin dito yung Genshin Impact. Nasa highest settings tayo dito. Ang FPS na nilagay natin, sinagad natin sa 60 FPS. So sa paglalaro ko naman dito, kung makikita nyo, pumapalo siya ng 50 to 54 FPS. At hindi ko siya nakikitang nagdidip talaga. As in talagang napaka-smooth ng playing ko dito sa 10 minuto. Talaga yung FPS na naglalaro dito, stable lang siya to 50 to 54 FPS. At goods yun para sa ganitong phone. Kung hindi nyo natatanong, hindi ko pa pinapakita kasi yung body nito. Manipis lang talaga. So magdududa ka na hindi niya kakayanin sa mga games at talagang mag-iinit siya. So around 10 minutes nga nasa 50 to 54 FPS, talagang stable siya doon. Papunta naman sa 30 minutes, medyo naramdaman ko nga na umiinit yung phone na to. Ang FPS na napapansin ko dito, pumapalo siya ng 38 to 45 degrees Celsius, which is hindi naman masama para sa ganitong phone at hindi naman talaga actual na frame drops yun o hindi naman talaga na malang frame drops yun. So okay na okay pa rin sa 38 to 45 pero napansin ko na bumaba nga siya. Galing tayo kasi sa 50 to 54 FPS. So pagkatapos ng 30 minutes, ang nakuha nating temperature dito is nasa 44 degrees Celsius o to be exact is nasa 44.7 degrees Celsius, which is mainit-init nga to. Pero napansin ko dito kung tatagal pa talaga yung paglalaro natin dito o umabot pa ng isang oras, baka tumas pa yung temperature nito, umabot ng 45 to 46 degrees Celsius at baka makaramdam na tayo ng mas malalang frame drops dito. So safe tayo dito sa Genshin Impact kung ilalagay lang natin sa medium settings. Doon talaga tayo makakaramdam o papalo ng mataas na temperature. Kaya safe tayo na ilagay lang natin sa mga medium settings at gumamit tayo ng phone cooler syempre. Dito naman nabigla ako sa resulta ng Mobile Legends. Ang settings natin dito is nasa ultra na at malakas-lakas na yon syempre. Pero sa paglalaro ko dito, pumapalo lang siya ng 60 FPS, which is dapat kapag nasa ultra tayo o nasa ultra yung frame rate natin, dapat makakuha tayo ng 120. Sa nakaraan na review ko sa Redmi K60 Ultra, hindi ko rin nakuha yung 120 dun sa Mobile Legends. Pero sabi ng isang nag-comment doon, may pinapa-clear siya dun sa battery, something ganun. So hinahanap ko yung comment na yun, hindi ko na makita. Kung nandito ka, sana mag-comment ka ulit. O sa mga nakakalam dyan, anong pwede natin gawin sa mga ganitong phone
para lumitaw yung 120 FPS natin pagdating sa Mobile Legends. So tulungan nyo ako. Ngayon sa paglalaro ko dito wala akong nagiging problema, okay na okay siya at stable siya sa 60 FPS. Pagkatapos ng isang rank game, ang nakuha ko lang dito 37.8 degrees Celsius. Hindi mainit to. Ito talaga yung sinat ng bata, hindi yung 41 degrees Celsius dun sa Redmi K60. So napansin yata na sabi ko sinat ng bata yung 41 degrees Celsius. So dito, ito talaga yung sinat ng bata, 37.8 degrees Celsius. So ngayon, malamig to sa Mobile Legends kasi nga nasa 60 FPS lang tayo. Pero kapag nakakuha tayo ng 120 FPS, feeling ko aabot yan ng 40 to 41 degrees Celsius, which is good pa rin. Ngayon, dito naman sa Mir 4, diba sa mga tinest natin games kahit naka Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 1, at ano pa yung mga flagship na phones na tinest natin sa Mir 4, hindi talaga tayo nakakuha ng magandang FPS dito o hindi talaga maganda yung graphics pagdating sa Mir 4. Pero dito sa phone na to, nagulat ako kahit nasa highest settings tayo at nilagay natin talaga sa quality at sinagad talaga natin, nakakuha tayo ng FPS dito ng 43 to 44 FPS, which is stable to hindi bumababa o tumataas yung FPS niya, stable siya dyan. Kasi okay pa rin yan, wag lang talagang mag-dip dun sa mga 20, 30, mga ganun. Stable siya dyan. Unlike sa mga ibang tinest ko, talagang pumapalo ng 20, 30, mga ganun. At talagang mararamdaman mo talaga may frame drops, kaya nilalagay lang natin sa mga medium settings. So dito nasa high settings tayo dito at kinakaya niya yung Mir 4 dito sa Xiaomi CB3. Okay, dito naman tayo sa bagong games. Actually, marami ako nakikitang naglalaro talaga nito at friendly user talaga tong game na to. So dito sa Firelight 84, ang graphics nito is HDR. Tapos sa frame rate nakakuha tayo ng extreme dito. Grabe, hindi ko in-expect na makakuha ko ng 118 to 120 FPS dito while playing dito sa Firelight 84 at hindi ko maramdaman na may frame drops o lag. As in talagang smooth na smooth talaga yung games nito dito sa Xiaomi CB3. So kung mapapansin nyo, ang ganda ng mga galawan natin dito. Pero syempre expect ko na tataas talaga yung temperature niya habang naglalaro tayo. Kasi nga pumapalo yung frame rate natin ng 118 to 120 at naramdaman ko sa phone na to na naginit talaga siya. So pagkatapos ng 15 minutes pa lang nakakuha na ako ng 43 degrees Celsius. So medyo mainit yon at normal yon kasi mataas nga yung FPS na nakukuha natin. Kaya sa mga ganitong malakas na chipset, gagamitin nyo talaga ng mga phone cooler at mag-expect talaga kayo ng mataas na temperature kapag nakakuha kayo ng mataas na FPS. Okay, moving on dito sa League of Legends Wild Rift, ang settings na nakuha natin dito, sa graphics ang nakuha natin is high na. Sa frame rate naman nakakuha tayo ng 120. So mag-expect tayo na makakuha tayo ng 120 while playing games dito sa Wild Rift. Pero hindi tayo nakakuha ng ganun. Pumapalo lang siya sa 60 FPS at stable naman siya, hindi siya nagpe-frame drops, hindi siya nag-lag. Okay na okay to, gaya dun sa Mobile Legends. So dito hindi ko pa alam kung paano pataasin sa 120 FPS dahil nakakuha lang tayo dito ng 60 FPS. At sa settings naman talaga ng phone ko, nakalagay siya sa 120Hz na refresh rate at sa game turbo naman nasa performance mode tayo. So hindi talaga siya pumapalo ng 120, 60 lang yung nakukuha natin. Sa mga nakakalam, pwede kayo mag-comment dyan kung paano pataasin to ng 120. Ngayon, dito naman tayo sa PUBG Mobile. Ang graphics natin dito is nasa smooth na. Ang frame rate natin is nasa extreme. So dito, nagkamali yata ako dun sa Redmi K60 Ultra ko dahil nilagay ko yata yung graphics dun sa HDR. Tapos ang nakuha kong frame rate lang is nasa 30 lang. So palpak yung ginawa ko na test na yun. Pero nung tinest ko talaga yung K63 Ultra, pumapalo siya ng mga 60 FPS. Same lang din dito sa CB3. Ang nakukuha nating FPS dito na stable, 60 FPS lang din. So maganda yung playing natin dito sa PUBG Mobile, wala kayong problemahin dito kung ito lang yung lalaroin nyo. Sa Call of Duty Mobile naman tayo, sa graphics niligay ko sa low kasi yung frame rate niya is nasa ultra. Kapag nilagay ko lang sa medium o highest graphics, hindi natin malalagay yan sa ultra. So safe tayo dun sa low na graphics tsaka yung frame rate natin is nasa ultra na. So dito, kayo yung umusga kung gaano kaganda o kay smooth yung playing natin dito. As in talagang pumapalo siya ng 80 FPS pataas. So 83 to 87, goods na goods yan at napaka-smooth talaga. Wala kang magiging problema dito kung sa laro lang na to. Pero ang napansin ko dito, yung speaker nito is hindi siya dual speaker, may speaker lang tayo dito sa baba. So nung naglalaro ako dito, natatakpan ko yung speaker niya. As in talagang wala kang marinig kapag natakpan talaga yung speaker na yun. So yun yung cons ko dito sa phone na to dahil hindi siya dual speaker. Unlike sa mga dual speaker, diba? Kahit matakpan mo yung isa, meron ka pang isa. Kumbaga para may reserve ka pa ng isang speaker at makakarinig ka pa
pa talaga. So yun yung cons ko dito. Then dito naman sa Game Turbo, feeling ko talaga hindi masyadong gumagana to, at kahit ilagay ko sa balance o kaya sa performance mode, ganun pa rin yung nakukuha nating FPS o kahit dun sa mga temperature natin. So para sa akin na wala talaga siyang pinagkaiba. Pero magagamit naman natin dito yung mga voice changer, tapos may combo pa to tsaka yung timer session. So yun yung mga gamit natin. Tapos may mga color scheme, record, tsaka DND. Actually maraming mga settings ng Game Turbo, at ang napansin ko pa dito, wala siyang graphs ng mga FPS. Kahit na hindi accurate, sana meron siyang ganun. Parang outdated siya, parang ganun. Ngayon, nakita nyo na yung performance ng phone na to. Pag-usapan naman natin yung display nito. At kakaiba yung display dito sa mga typical na phones na nakita natin. Usually yung mga nakikita nating phone parang naka teardrops, tapos punch hole display, diba? So dito sa phone na to, dual punch hole siya, which is parang naduduling ako, parang ganun. Hindi ako sanay sa mga ganitong style. Actually makita natin to sa mga iPhone at iba pang iPhone, mga ganun. So dito kasi dalawa yung camera na nilagay nila dito, isang ultra wide tapos yung main camera ng selfie camera niya. So yun yung gamit niya, kaya meron siyang dual punch hole camera dito. At i-test natin yan mamaya kung gaano kaganda yung 32 megapixel o selfie camera nito. Pero balik tayo sa display, meron tong AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Naka HDR10 na rin to, tapos yung peak brightness nito is nasa 1500. At malakas-lakas talaga yun kahit na sa arawan mo siya gamitin. Pero naka-curved display to, hindi siya flat. May mga ayaw kasi sa mga curved display na ganito kasi mahirap siyang hanapan ng mga tempered glass, at kapag nabagsak, asin talagang fragile siya kasi kumakanto nga yung mga display nito kapag nahulog. At isa pa, mahirap talagang hanapan ng mga case to. Hindi masuportahan talaga yung gilid nito kung makakabili man tayo. So yun yung cons sa mga curved display, pero decente siyang tignan para sa akin. Naupormahan talaga ako sa mga ganitong display. Actually maraming lalabas na curved display ngayon na, kung di ako nagkakamali, sa Infinix Zero 5G at Vivo V29, mga curved display yun. At i-unbox ko rin sa inyo yung dalawang phone na yun. Check din natin yung performance nun, yung mga FPS at kung ano-ano pa, gaya ng mga ginagawa natin sa mga nakarang video natin. So sa display, panalong panalo to, wala kang magiging problema. Black is true black talaga, kahit anong angle okay na okay siya. At manipis lang yung mga bezel nito, lalong lalo na sa gilid. At symmetrical naman dun sa taas tsaka dun sa baba. As in wide talaga yung makikita mo dito, o malaki-laki talaga yung makikita mo dito kahit anong angulo. As in malaki talaga. Idagdag ko na rin dito, medyo cons para sa akin to. Wala tayong mga ibang enhancement dito. HDR enhancement lang yung meron dito. Wala tayong mga MEMC, super resolution, mga ganun. So yun lang yung meron niya. Then sa refresh rate naman ng pagpipilian lang natin dito, meron lang tayong 60 tsaka 120. Sana naglagay sila ng 90. Pero wala tayong ganun. Dalawa lang yung pagpipilian natin dito. Pero smooth naman yung 120Hz na refresh rate niya, wala akong nagiging problema. At usually sa mga ganitong refresh rate, bihira lang akong makita ng mga pumapalpak na mga refresh rate. Kumbaga parang pumapalpak lang yan sa mga browsers, sa mga Facebook, mga ganun. Pero dito okay na okay siya. So sabi ko nga kanina, isa lang yung speaker nito at medyo natatakpan nga siya kapag naglalaro tayo. Sa tabi ng speaker na yan, yung Type-C port natin, tapos SIM card tray. Then sa gilid, wala tayong makikita dyan. Sa kabilang gilid naman, ito yung power button natin, tapos yung volume rocker. At fingerprint scanner naman natin, nasa in-display na siya. Sa taas naman, may makikita tayo dyan na Dolby Atmos. Siguro maramdaman mo to sa mga headset lang. So meron pa rin tayong IR blaster dito para sa remote control ng mga appliances nyo. At meron tayong isang noise cancelling microphone. Sa back panel naman, may dope glass to. Tapos may dalawa tayong color tone dito, para siyang purple, parang ganun. Tapos ito parang gray. Yun yung naglalaro niya. Tapos may tatlong camera tayo dito na 50 megapixel, 8 megapixel na ultra wide, tapos 2 megapixel macro na hindi naman natin masyadong ginagamit. Speaking of camera, ang sensor na ginamit dito is the Sony IMX800 na sensor. So maganda-ganda yung sensor na to. Kung mapapansin nyo, yan, detail pa rin yung makukuha natin na shot. Although hindi naman talaga siya ganun kagandaan. Medyo i-adjust mo pa yung brightness nito kapag kumukuha tayo ng mga gandang shot. Kahit nga dun sa video, kailangan natin babahin yung brightness nito para mas maganda yung shot na makukuha natin. At detail pa rin yung makukuha nating shot dun sa mga video tsaka dun sa mga photos. So dito sa mga photos na pinapakita ko sa inyo, maganda naman yung mga details na binibigay niya at saktong-sakto lang yung saturation nito. Pero pagdating sa portrait, hindi ko masyadong nagugustuhan kasi yung mga ibang part ng subject hindi masyadong perfecto. Parang sumasama pa rin sa pagka-bokeh effect niya. Doon lang talaga na napapansin ko pagdating sa mga portrait mode, medyo palpak si Xiaomi. Pero pagdating sa mga default photos, okay na okay pa rin siya. Minsan may pagka-warm at minsan naman na mataas yung pagka-bluish niya o pagka-cold temperature niya. So hindi talaga stable pagdating sa mga Xiaomi phones na ganito. Pero sa nakikita ko naman sa
sa CB3, satisfied naman ako, wala akong masabi pagdating sa photos. Then dito naman sa video, meron tayong 4K at 30 FPS. Stable naman siya, although kapag nagpapaning tayo medyo nagugulo siya. At normal naman talaga yun sa 30 FPS, pero masyadong halata pagdating sa phones. Pero sana naglagay sila ng 60 FPS para kapag nagpapaning tayo hindi masyadong malikot. So dito okay naman siya kahit naglalakad, hindi naman siya ganun kaalog, saktong-sakto lang talaga. At ang pinakamagandang ginawa nila sa phone na to, yung 32 megapixel na selfie camera niya. As in talagang nakakapogi talaga. Pero sa default nito parang mataas yung filter niya at pwede mo namang i-adjust yan sa timpla na gusto mo. Ma-adjust mo naman yan sa settings ng camera niya. At dito sa part na to wala talaga akong masabi pagdating sa selfie camera. As in talagang satisfied ako. Kung gusto mong pumogi tsaka gumanda, maasahan mo talaga tong Xiaomi CB3. Pagdating naman sa selfie video, ito maganda to. Meron tayong 4K at 30 FPS at may pagpipilian tayo na 0.6 ultra wide tapos 0.8 at yung one time zoom nga niya. At marami ring may gusto sa mga ultra wide na ganito, lalo na kapag nag-selfie tayo, 'di ba? Minsan marami tayo para makuha natin yung mga ibang kaibigan natin sa likod at masama mo talaga sila pagdating sa selfie kasi meron nga tayong ultra wide. So para sa akin talagang panalo yung camera nito kasi meron nga tayong 4K at 30 FPS at nagkukulang lang talaga tayo ng 4K at 60 FPS. Pero yung i-unbox ko sa inyo na Infinix Zero 35G, meron yatang 4K at 60 FPS yun pagdating sa camera. At alam ko na malinaw-linaw din talaga. So abangan nyo din yun. Then pagdating sa battery, dito tayo magkakaroon ng cons talaga kasi yung battery nito is nasa 4,500 lang. So talagang ganito yung battery niya kasi kapag lumaki pa to medyo lalaki nga yung phone at matipis lang kasi talaga yung phone na to. At medyo malakas nga siya sa baterya kapag naglalaro tayo. Lalong-lalo na kapag yung mga games natin is nilagay natin sa mga matas na settings, possible talaga na madali malubat tong phone na to. Pero casual lang na paggamit, panonood ng mga videos, TikTok at kung ano-ano pa, okay na okay itong phone na to. At payo ko lang kapag lalaro nyo itong phone na to, ilagay lang natin sa mga medium settings para mas lalong tumagal pa yung battery. So sabi ko nga kanina, abangan nyo yung Redmi Note 12T Pro para malaman natin kung sulit ba yung 12,000 natin sa ganitong phone. At napakamura naman talaga, tapos makakuha pa nga tayo ng 144Hz na refresh rate at yung battery na is nasa 5,000 din. Katulad talaga siya ng Poco X4 GT. Baka ito na yung phone na iniintay nyo at feeling ko na mas malakas pa to sa Infinix Note 30 VIP at saka dun sa Tecno Camon 20 Pro 5G. At sana hindi siya uminit kapag tinest natin. So abangan nyo yun. At nga pala dun sa mga hindi pa nakakasali dun sa giveaway natin na phone cooler sa Redmi K60 Pro, check nyo yung video na yun para makasali nga kayo. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe channel ko, lalong-lalo na hit yung bell icon para updated kayo kung sakaling kayo yung magiging winner at kapag nilabas ko na nga yung review ng Redmi na yun. So abangan nyo yun. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe channel ko at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing, reviews at katarantaduhan sa channel na to. At alam ko hindi kayo magsisisi. So once again, this is Paul. Try to catch me howling at the moon.